Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, mag-comment react tayo dito tungkol sa mga petitioners ni BBM. Okay, na walang tigil sa pagreklamo. Okay, hindi sila nagtagumpay sa COMELEC, kaya ngayon itinaas na ito sa Supreme Court. Okay? So ano nangyari doon sa Supreme Court? Tama lang ba na itong Supreme Court ay magfa-file ng TRO? Okay? Temporary Restraining Order. Okay? Pag nag-file itong Supreme Court ng itong Korte Suprema ng TRO, tama bang maamendahan na itong COMELEC ay mag-stop ng kanilang canvassing or counting proseso sa President at saka sa Vice President? Okay? So matitigil ito, no? So panoorin natin itong balitang ito, mag-comment react tayo dito sa updates, okay, ng mga petitioners, no? Na hindi makatanggap sa pagkatalo ni at hindi sila makatanggap na itong si BBM at si Inday Sara ay tagumpay sa kanilang pagtakbo ng President at Vice President. Okay? So like and share this video para kakalat itong balitang ito sa YouTube, okay? Like and share, and to our friends and families, tsaka sa mga BBM supporters at sa taong bayan na rin, okay? Para malaman natin ang galawang pampolitiko na ito, okay? Let's play the video and mag-comment kayo dito kung anong masasabi nyo, okay? Dante, ano ba yung layon ng petisyon na yan? Ang layon nga ng mga petitioner na Buenafe et al. Ay magpalabas ang Supreme Court ng isang Temporary Restraining Order o TRO. Hiling nila na huwag i-canvass o bilangin ng Kongreso ang nagsisilbing National Board of Canvassers para sa Presidente at Vice Presidente. Ayan ha. Ang layunin ng mga petitioners na itinaas ito sa Korte Suprema ay para ma-stop yung canvassing ng COMELEC. Okay? Ang mga mamaya may ipinaliwanag itong si Tito Sotto na there will be a constitutional crisis if ganito ang gagawin. At ipoproklama bilang nanalong presidente si BBM. 15 araw ang ibinigay ng Korte sa COMELEC upang magsumite ng komento sa petisyon. Nais din nilang repasuhin at baliktarin ng Korte Suprema ang resolusyon na inilabas noong May 10 kung saan dinismiss ng COMELEC and Bank ang hiling na kansilahin ang COC ni Presumptive President Bongbong Marcos Jr. Ayon naman kay COMELEC Acting Spokesperson Director John Rex Laudianco, tutugon sila sa lahat ng ipag-uutos, desisyon at resolusyon ng Supreme Court at magsusumite. So yan ang problema, no? Spokesperson ng COMELEC na itong si John Rex Laudianco, if susunod ka, no, sa kung ano ang sabi ng Korte Suprema, at pag nagsabi ang Korte Suprema na maglabas sila ng TRO, talagang matitigil itong canvass, no? Titigil ang counting ng Vice President at President. Ito ang magiging problema. Sila ng karampatang komento sa issue. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Senate President Vicente Sotto III na ang Kongreso ay may tungkulin na sa ilalim ng ating saligang batas. Basahin nyo to guys ha, basahin ito. Very important itong sinabi ni Tito Sotto. Bilang National Board of Canvassers at mayroon silang sinusunod na timeline para sa susunod na Congress. Binigyang diin pa nito na hindi maaaring amyendahan sa pamamagitan ng TRO ang ating konstitusyon. Ayan ha, klarong-klaro. Hindi pwedeng amyendahan o hindi pwedeng i-change ang ating constitution, no? Meaning, yung TRO ng Korte Suprema, hindi pwede yan na matitigil ang canvas ng COMELEC kasi may date na, may mga scheduled date na ang Congress, no? There will be a constitutional crisis if ganon ang gagawin. The tendency is wala ng presidente pagka June 30. Kasi hindi kasi ma-proclaim itong si Bongbong Marcos at itong si Inday Sara Duterte kapag hindi matapos yung counting.
Samantala aga, nagpasalamat naman ang kampo ng mga petitioner ayon sa kanilang abogado na si dating Supreme Court spokesperson Ted De ay maganda ang hakbang ng korte dahil ang issue na ito ay may malaking interes ang publiko. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Okay, Dante, after na makapagbigay ng komento yung COMELEC sa korte, ano? At kapag yung komento ay nasa korte, Masasabi ko talaga guys na desperado na talaga itong mga kalaban ni BBM kasi hindi sila nagtagumpay sa COMELEC kaya itinaas nila ito sa Korte Suprema. na may timeline ba kung mga ilang araw or ilang buwan maaring maglabas ng pinal na desisyon ang Korte Suprema patungkol dito sa mga pending issue pa kay BBM? Yes, Aga, ang pagkaganyan na pag nakapagsumite na ng komento ang COMELEC. Actually guys, wala namang problema si Bongbong Marcos dito. Lahat ng proseso ay susundin niya. Ngunit magkaproblema lang ang konstitusyon natin pag maglabas sila ng TRO, pag ma-stop yung counting Yun lang naman ang problema. Ay walang timeline, no? Specific timeline dyan ang Korte Suprema. Depende yan sa kanila kung ilang araw sila maglalabas ng resolusyon doon sa kaso. Dahil considering marami sila, nasa 15 silang mga maestrado ng Korte Suprema, may kanya-kanya yan silang mga posisyon sa issue. Hindi naman talaga sila, usually hindi sila magkapareho ng posisyon sa isang issue. Kaya matatagalan din ang paglalabas ng resolusyon sa isang kaso dyan sa Supreme Court, Aga. Pero titingnan natin, dahil supposed to be ang Supreme Court, ay parang naka-break rin sila ngayon. Pero nang magsumite nga ng petisyon itong nakaraang Miyerkules, itong petitioner, kahapon ay agad silang naglabas ng kautusan. So isang araw lang na natanggap nila ang kautusan ay naglabas agad itong petisyon ay naglabas kaagad ng kautusan ang ating kataas-taasang hukuman. So yun ang ating ifa-follow up, Aga. Titingnan natin kung ano yung magiging gaano katagal na maglabas ng utos ang korte kung makapagkomento na ang COMELEC. 15 araw pa naman ang ibinigay nila. So I hope naman na itong Korte Suprema ay bilisan itong issue na ito. Kasi may schedule date na tayo dito mag-proclaim na. Dahil sa kanila mahihinto sa COMELEC para magsumite ng kanilang komento, Aga. Okay, marami. Okay. Sa kabilang banda naman, papakinggan natin itong sa News 5, ha? Pinagkokomento na ng Korte Suprema ang COMELEC, Kamara, Senado at maging ang kampo ni Presumptive President Bongbong Marcos. Pinagkokomento na ang COMELEC, Congress at kampo ni Bongbong Marcos tungkol dito sa petisyon ng mga kalaban ni BBM na itinaas na ito sa Korte Suprema. Sa petisyon, nagpapakansela sa kanyang Certificate of Candidacy. Pinasusumite rin ng Supreme Court ng komento ang mga nasabing respondent sa hiling ng mga petitioners na ipahinto ang Ayan, ipahinto raw nila yung counting ng mga boto para sa presidential at ipahinto nila para matatagalan yung proclamation Akot na silang ma-proclaim na ito. Kaya once ma-proclaim na itong si BBM, wala na to sila. Todas na. Vice Presidential race na nakaschedule sa susunod na linggo. Naka-recess ang Korte Suprema ngayon. Kaya tingin ng isang constitutional law expert, mukhang walang makakapigil sa proklamasyon ng mga nanalo sa pagkapangulo. Yan, klarong-klaro ha. Itong mga ma-proclaim na President at Vice President, kahit Korte Suprema hindi makapagtigil dito, iyak na lang kayong mga petitioners. At pangalawang Pangulo. Congress is set to proclaim the winning candidates for the presidency and the vice presidency before the end of this month. And the Supreme Court is in recess. It will meet only on June 14, or 2 weeks after proclamation of the winning candidate. Matatagalan.
Naniniwala rin si Senate President Tito Sotto na magkakaroon ng problema kung katigan ng Korte ang hiling na ipahinto ang canvassing at ang proklamasyon ni BBM. Nasa front ng balitang yan si Camille Samonte. Constitutional crisis. Yan ang nakikitang resulta ni Senate President Tito Sotto kung papayagan ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order o pagpapahinto sa canvassing ng mga boto at proklamasyon ni Presumptive President Bongbong Marcos Jr. Dalawang petisyon ang inakyat na sa SC na layong ikansela ang... Yan yung mga mukha ng mga petitioners, guys. Yung abogado na si Callejo. Yung kalbo. Yan, mga petitioners yan. Yan ang nagpatagal ng proclamation ni BBM at Inday Sara. Alam nyo, 31 million Filipinos are speaking out na si Bongbong Marcos ang gusto. Kayo lang ang 4 ang nagrereklamo dyan. Certificate of Candidacy at i-disqualify ang kandidatura ni Marcos Jr. Sa parehong petisyon. Hindi nagtanggumpay sa COMELEC. Ayan, itinaas sa Korte Suprema. Nag-request ng temporary restraining order sa Senado at Kamara para sa scheduled canvassing ng mga boto para sa nanalo. Mga trying hard talaga itong mga taong to. Presidente at vice-presidente nagaganapin Ano kayang makukuha nila dyan? Alam ko namang hindi sila magtatagumpay. sa May 24. Tanong ni Sotto na nauna nang nag-concede kay Presumptive Vice President Inday Sara Duterte. Sino ang magka-canvas ng mga boto kung maglalabas ng TRO ang Korte Suprema? Pag maglabas ng TRO ang Korte Suprema, who will continue the counting? Akala siguro ng mga petitioners na maluloko nila yung constitution natin. Wala nang mag-count. Yung proklamasyon ni BBM at Inday Sara, matatagalan. This will cause conflict. At hindi na makakapagdaos ng sesyon ng Kamara at Senado matapos ang ikatlong araw ng Hunyo. Sa June 3 kasi mag-a-adjourn ng 18th Congress. Sa July 25 na muli magkikita ang mga senador at kongresista para sa pagsisimula ng 19th Congress. Sabi pa ni Sotto, kung ganito ang mangyayari, walang presidente at vice-presidente sa June 30. At walang presidente na mangyari sa June 30. Mas lalo itong gugulo. Posibleng magdulot ito ng constitutional crisis. Dagdag pa ni Sotto, kailangan nilang sundin ang nakasaad na schedule ng canvassing ng mga boto alinsunod sa konstitusyon. Maging sa Senate Minority Leader Franklin Drilon, naniniwalang hindi uusad ang hiling na TRO. Hindi raw kasi maaaring pigilan ng Korte Suprema ang Kongreso bilang National Board of Canvassers na gawin ang kanilang constitutional mandate na i-canvass ang mga boto at iproklama ang nanalong presidente at vice-presidente. Ganito rin ang mga argumento ng abogado ni BBM na si Attorney Estelito Mendoza. Sa kanyang 6 na pahinang manifestation, sinabi ni Mendoza na walang jurisdiction o kapangyarihan ng SC na ihinto ang mandatory constitutional provisions para sa canvassing at proclamation. Para naman kay constitutional law expert at UP Law Professor na si Pacifico Agabin, mukha ring malabo na maglalabas ng TRO ang korte dahil milyong-milyong Pilipino na raw ang nagdesisyon sa pagkapanalo ni Marcos Jr. That is not bound to happen because the Supreme Court has always exercised restraint in issuing temporary restraining orders, most especially in this case, where the election returns shown that Bongbong Marcos in this election by a landslide, and usually the Supreme Court has deferred to the will of the people. Sabi pa ni Agabin, dapat ding tignan ng court calendar. Sa June 14 pa kasi muling magkakaroon ng en banc session at Korte Suprema. At oras na muling magkita-kita ang mga mahistrado, posibleng tapos na ang canvassing at proklamasyon ng winning candidates. Samantala, handa raw ang COMELEC na agarang magsuminti ng komento sa Korte Suprema tungkol sa hiling na TRO. Nagbabalita mula sa frontline. So ayan. Ang masasabi ko lang dito sa mga petitioners, no? Hindi kayo magtatagumpay dito sa mga move nyo. Kasi yung 31 million na voters
na bumoto kay BBM at Inday Sara, ito ang pinakas powerful na sa lahat. Ang sabi dito, walang right ang Korte Suprema na maglabas ng TRO sa COMELEC. Yan ang klaro ha. Yan ang klaro. Kaya hindi kayo magtatanggumpay dito sa mga plano ninyo. Kayo lang ang nagpapagulo dito sa Pilipinas natin. No? Alam naman nila na kahit ituloy nila ito, hindi naman sila magtatagumpay. Talagang pinipigilan lang nila para pa-delay ang canvas ng COMELEC, di ba? So, guys, magkomento kayo dito, mag-comment react kayo, okay? Like and share this video at mag-comment kayo para babasahin natin yung mga komento niyo ng mga itong mga sasabi kong nagpa-delay ng canvas natin. Ito yung mga virus sa ating bansa eh. Okay? So, subscribe to my channel Don Mar TV and hit the notification bell para updated kayo sa mga galawang pampolitiko na mga kagaya nito. We will always protect BBM and we will tell the people of the Philippines na ito yung mga nangyayari ngayon. Alam ko namang hindi sila magtatagumpay. No? Sa kanila lang ay nagpapagulo lang talaga sila sa ating sistema ng ating bansa. Okay? Remember, petitioners ni BBM, hindi kayo magtatagumpay kasi walang right maglabas ng TRO. No? Yung TRO, Temporary Restraining Order sa COMELEC, walang makapagpigil sa 31 million na mga bumoto kay BBM. Yun ang pinaka-powerful, ang taong bayan na pinili itong si BBM. Yun lang. Okay? So hanggang dito na lang itong video na to. See you in my next video. Mahalin natin ang Pilipinas. God bless everyone and have a great day.